from the crystal sea. And the redemption story. In some sweet day I'll sing up there a song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He let me enter a new and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the crimson flood. Maayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan, naanasad kita dinhi para sa pagpadayon sa buluhaton nato para sa Ginoo. So, maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi Independent Liberty Baptist Church, members, sympathizers, maayong gabi kaninyo. No? So, maayong gabi sa atong pastor, Jan Saan. Maayong gabi kanimo diha, pastor. Maayong gabi sa imong asawa, si Ma'am Gladys, o kay Abram. No? So, maayong gabi So, ato yung himuon ni para sa kahimayaan sa Ginoo. No? So, kanunay gid nato ning isik ang pulong sa Ginoo. No? So, we hope na dili gyud ta magsawa nga maminaw sa ihang pulong, no? Dili gyud ta magsawa sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Kay nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo dili kawang sa tuang kinabuhi. Nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo ang pulong sa Ginoo buhi, no? Ato yung sabtan, ato yung ma-prove ng pulong sa Ginoo is alive, no? Kay the more nato ning ginabalik-balik ug basa, the more nga naay mga mensahe nga ipaabot niya sa ato ang kinabuhi. Mo nang magpasalamat jud ta nga ang pulong sa Ginoo lahi ni sa uban nga books, no? Kay kung makabasa na ka sa uban nga libro, after nimo pagbasa dili na kaganahan mo balik ug basa. Pero ang pulong sa Ginoo, the more nga imong ginabalik-balik, the more na naagyoy mga ipaabot sa Ginoo para sa imuhang kinabuhi. Nagpasabot na ang pulong sa Ginoo is buhi, no? The Bible says in Hebrews 4 verse 12, the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thought and intents of the heart. No? So, mususi siya, mo-check siya sa atoang mga kasing-kasing, ug nasayod siya sa atoang motibo. Nasayod siya sa atoang mga gipanghuna-huna. So, ingon ani kagamhanan ang pulong sa Ginoo. So, you make it sure nga ang atoang pagduol sa Ginoo, ang atoang pag-meditate sa pulong sa Ginoo, dapat na heartily, no? Dapat nga kinasing-kasing. Kay nasayod ang Ginoo sa tanan kung nagpakaron ingnon lang ta, no? Nasayod ang Ginoo kung ikaw naghinipokrito ka lang sa imong pagpangalagad sa Dios. Mao nang ato yung siguraduhon nga heartily ang atong pagsimba, ato ang pagbasa, atong pag-meditate sa pulong sa Ginoo. No? So that is the reason nga dili gyud matungkad ang pulong sa Ginoo. Ngano man kay kanisya is taught ni sa ato ang Ginoo. Hunahuna ni sa atong Dios. Dili nato ni matungkad. Mao nang kitang tanan, we are all student of the Bible, no? Wala pwede nga mutungkad sa pulong sa Ginoo. So once again, mayong gabi kaninyo, no? So dili pa nato makita kung kinsa ang no? So
after na lang, no? So, salamat sa Ginoo, padayon lang gyud ta sa daily devotional ug ato ning ginahimo para sa kahimayaan sa Ginoo. At the same time, mahimo tang kanunay makakaon ang ato ang spiritual life, no? So mahimong mag-grow ang ato ang spiritual life, no? So thank God nga naa gyud ni nga buluhaton, no? So thank God sa nag-initiate ani nga buluhaton, no? Amen. So dili ta maglangan, no? So moadto ta sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So before ko magbasa sa Word of God, magampo sa ta. Gracious Heavenly Father, Lord God, daghang salamat Ginoo karon nga gabi, another opportunity kini kanamo nga among madunggan ang imong pulong. Salamat kay Lord nga ikaw padayon jud kang nagpanalangin kanamo. Dili lang sa material nga butang, dili lang sa physical nga butang, above all sa espirituhanong mga butang. Salamat kay Ginoo sa imong paghatag og knowledge and wisdom, understanding, ug among gihangyo ikaw karon nga gabi, Lord, nga tudloi kami, tabangi kami, pasabta kami sa imuhang pulong. Nasayod kami, Lord, nga kung wala ang imuhang giya sa balaan na espiritu, dili gyud mi makasabot aning pulong nga Ginoo. Busa, Lord, tabangi kami with the guidance of the Holy Spirit. Butangig pulong akong mga baba, nga ang mugawas lang sa akong mga baba, kanang nagsubay lang sa imuhang kabubuton. Salamat kay Ginoo sa kagabion. Salamat, Lord, nga ikaw nagpadayon jud ug nagpabati sa imong mainiton nga presensya. Ug Lord, padayon na lang gyud ni nga buluhaton ug dili ni sa amo ang kahimayaan Ginoo kung dili para ni kanimo Ginoo. Amo lang ibalik ang dungog ug ang himaya dinha kanimo. In the name of the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, abrihan nato ato ang mga Bible in the book of 2 Thessalonians chapter 2. So dinhi nato kuhaon ang ato ang meditation sa pulong sa Ginoo. 2 Thessalonians chapter 2. Basahon nako. Sugdan ako basa sa verse number 1. So kung naamoy mga Bible dinha, sundalan ko ninyo sa pagbasa. The Bible says, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him." So, 1 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, wala ni naghisgot sa Christian rapture. Wala ni naghisgot nga kita nag-rapturon sa Ginoo. This is not rapture. Because the Bible says, verse number 2, that ye may be not soon shaken in mind or be troubled. So nasayod kita nga ang rapture is not troubled. Nasayod kita na ang Christian rapture is not shaken in mind. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 4, what is the rapture? But comfort one another with these words. Not troubled, not shaken in mind, pero kani is naghisgot kani sa second coming of our Lord Jesus Christ. Because the Bible says, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. So, ato ang tanawon ang wording din ha, gimension din ha, nga the day of Christ. What is the rapture? Gimension sa rapture is the day of the Lord. So come it as a thief in the night. 1 Thessalonians 5. 2 Peter, the Bible says, that but the day of the Lord, that the day of the Lord, so come it as a thief in the night. So naay kalainan sa the day of the Lord, o ang gimension din is the day of Christ. So kung atong basahon sa book of Philippians, ang the day of Christ is ang iyang judgment, ang iyang wrath, no, God's wrath. So atong masabtan din nga kani atong gibasa di ay this is not a rapture, kung dili this is the second coming of Lord Jesus Christ. Kay kung imong tan-awon sa verse number 3, let no man deceive you by any means, nor for that day shall not come, except there come a falling away first,
and that man of sin be revealed, the Son of old God. So, unsa iyang gihimo? Ituboy niya ang kagalingon, simbahon siya, gusto siya matawag siya, or that is worship, so that he, as God, seated in the temple of God, showing himself that he is God. Ingon ana ang himuon ni Satan, nga mo-deceive siya sa kadaghanan. Daghan ang ma-deceive, ug daghan ang mosimba kung ikaw worthy, kung ikaw nagadawat lang sa atong Ginoong Hesukristo, siguradong dili na nimo maagian ang 7 years tribulation. Christian believe in the pre-tribulation rapture. So, atong padayon og basa dinhi ning-ingon sa verse number 5, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Mao nang nasayod ta nga ang gisulti ni Jesus Christ matuman ang tanan. Mao nang moabot ang panahon nga daghan ang mo-deceive, daghan ang mga false prophet, daghan ang mga false teachers nga mo-deceive sa kadaghanan. Even karon nga panahon, daghan ang mga nagtudlo, daghan ang mga nagtudlo sa dili tama or gisukwahi nila ang pulong sa Ginoo. Mao nang kita og magtuon sa iyang pulong, magsik sa kamatuoran tungod kay para makabarog ta nga dili ta malinlang sa mga nagtudlo ug dili sa ato ang Ginoo. Niingon ang Bible dinhi sa verse number 8, and then shall that wicked be revealed. So isa angga, wicked be revealed, whom the Lord. So mao na unsa iyahang giangga diri, mystery of iniquity, wicked be revealed. And verse number 9, the Bible says, even him who's come, mao nang kaning mga sign, wonders nga nagabuhat ani karon, so dili ni iyaha sa Ginoo. Mga speaking in tongue, healing of sickness, kanang mga sign dili na iyaha sa Ginoo. Kay ngano man ang signs is for the Jews, dili sa Christian, dili sa mga hintil, wala na gi-address sa Kristohanon kung dili. Sign is for the Jews. The Bible says in 1 Corinthians 1 verse 22, Jews required a sign, but the Greek seek wisdom. So klaro kayo ang Bible na para lang sa mga Hudiyo ang mga sign. Pero kanatong mga Christian, nag-afters ta sa kamatuoran, no? So mao na nga dili nato pwede nga supakon ang pulong sa Ginoo. Daghan ang nagagamit karon, daghan ang naga-practice karon, signs and wonders, healing of sickness, speaking in tongue. So that is not tis sa Kristohanon, no? So ang Bible nagaingon dinhi nga and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. So grabe ang kadautan. Grabe na nila si Jesus Christ that they might be saved. Nga si Hesus Kristo lang nasayod ta, nga siya lang ang makaluwas kanato. Destination nga padulong didto unta sa langit. Pero wala nila na gitagad, ilang gi-reject, mao nang pag-abot ani nga panahon kay wala sila madala sa rapture. Pag-abot ani nga panahon, nahimong puno sila sa kadautan. Puno sila sa they might be saved. Mao nang importante kanatong mga nakasabot sa kaluwasan, karon na ang panahon nga inyuhag yung dawaton si Jesus Christ para at least man lang kung himuon na ni Kristo ang maong rapture, madala ka o dili na ka maabot sa 7 years tribulation. Kay after sa rapture is 7 years tribulation.
gitawag sa Bible is totally chaos of this planet. Tungod kay kanang tribulation, grabe kalisod, grabe ang persecutions, grabe ang mga dinautan. Maunang niingon ang Matthew, but he that endure unto the end, the same shall be saved. Here, the book of Revelation, chapter 14, verse 12, here is the patience of the saint, dawata si Jesus Christ. Kay mosugot kag sa dili, ikaw tao karon nagkinahanglan jud ka og Kristo. Kung gusto ka, muadto sa langit. Pero kung gusto ka nga mahimong ampon ni Satanas, mahimo kang muadto dito sa impyerno, i-reject si Kristo. Mao nang niingon dinhi ang Bible sa verse number 11, and for this cause God shall send them strong delusion. So mao ning rason nga si Kristo magpadala og confusion. Kakinsa man magpadala siya og confusion og delusion sa mga tao nga under ni Satan, sa mga tao nga nagpailalom sa mark of the beast, nagpailalom sa kang Satanas. Niingon ang Bible 11, ginagamit ni sa uban nga pastor karon nga panahon nga ang Ginoo magpadala og strong delusion, dili gyud na mahitabo. Tungod kay karon nga panahon, grasyado ang atong Dios. Mao nang naatay rightly dividing the words of truth, kay dapat masayod ta kung asa nato i-apply ang mga bersikulo. O kaning strong delusion nga ipadala sa Ginoo, dili ni sa ato ang panon. Kay ang Ginoo grasyado. How many times man kang mo-reject sa atong Ginoo karon? How many times man kang mubuhat og dinautan? How many times man nimong bungol-bungolan ang Ginoo karon? Pero kapadayon nga nagtawag ang Ginoo kanimo. Kay according to mag-abot sa 7 years tribulation, ang Ginoo is ibubo niya ang iyang kapungot. Mao nang ang isa sa pangalan sa tribulation is God's wrath. No, kung atong basahon in the book of Revelation chapter 14. Kung basahon lang ang Revelation chapter 14 verse number 10, basahon nako, the same shall drink of the wine of the wrath of God. That's why ang tribulation called the wrath of God, which is poured out without mixture in the cup of his indignation, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Si Satanas, siya ang best competitor sa ato ang Ginoo. Kung si Jesus Christ, magsilyo siya sa iyang mga anak, karon nga panahon, pag abot sa tribulation, magsilyo pod si Satan sa iyang. Mao nay gusto nako, pinakapunto nako karon nga gabi nga ipaabot kaninyo sa mga naminaw nga wala pa nakasabot sa kaluwasan, sa tama nga pamaagis nga sa kaluwasan, pinaagi lang sa atong pagdawat kang Jesus Christ bilang personal nga manluluwas. Mao nang karon nga gabi dawata si Kristo, ayaw og pagahiay mong kasing-kasing. Ug sa atong nabasa dinhi, kung inyong napansin, wala ma-mention ang church, wala ma-mention ang Christian. Ngano man, tungod kay girapture na ta sa atong Ginoo kani nga panahon. Asa man ta na mention, verse number 13. Kung imong padayonon og basa, nga magpasalamat na gyud ta sa Ginoo. Kay ngano man, verse number 13, the Bible says, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, mark this word, from the beginning chosen you to salvation. So matches in Ephesians 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before
the foundation of the world. So kung naa kay pagtuo sa atong Ginoo, mahimo kang pinili sa atong Dios. Mao nang sa panahon sa tribulation, magpasalamat ka sa Ginoo kay wala na ka ma-appoint digto sa God's wrath. Kung dili, naana ka in heaven. Mao nang ato adyong pasalamatan sa Ginoo. Ato yung sigaruduon nga kita maluwas. Because the Bible says in verse number 14, whereunto He called you by our gospel. Gitawag ka. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao nang ang word of God, mao ni atong basihan sa ato ang kaluwasan. Niingon ang Bible dinha, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So we Christians, we are joining sa rapture. Niingon siya dinha of the glory of our Lord Jesus Christ. Kay ang glory dinha, it means is appear with Him in glory. Face to face na natong makita si Jesus Christ. That is the rapture. Sa panahon sa rapture, makita na nato face to face si Jesu Kristo. Mao nang dako ang atong pagpasalamat jud sa Ginoo. Ug unsa ang comfort sa word of God karon? Nga naa pa ka dinhi sa kalibutan, wala pa niya gihimo ang rapture. Naa pa ka dinhi, nagkinabuhi ka pa. Naa pa ka dinhi sa wicked, crooked nation. Unsa man ang comfort sa Bible? Unsa man dapat natong buhaton? Verse number 14, the Bible says, therefore, brethren, stand fast. Mao ni ang gusto mahitabo sa atong Ginoo sa ato ang kinabuhi. Unsa man, stand fast. Dapat strong. Dapat firm. Not wavering. Naatay mga daan na ta sa sakto nga pagtuo. Dapat dili na gyud ta mo wave. Daghan man ang deceive ka nato. Padayon lang, strong sa imong pagtuo sa Ginoo. Padayon lang nga naa kay kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na ang comfort, dasig sa word of God. And hold the traditions which ye have been taught, whether by word of our epistle. So klaro kayo ang Bible nga dapat imong pugnan kung unsa ang mga instruction sa pulong sa Ginoo. Kung unsa man ang mga instruction sa Word of God, dapat natong sundon nga kita nagkinabuhi bilang Kristohanon. Kay ato na ning sige nang gibalik-balik igsulti tungod sa kanunay pud nato ning i-remind nga Kristohanon karon nga dili dapat natong sundugon nga nagkinabuhi na sila o wicked. Nagkinabuhi na sila nga dili tama atubangan sa Ginoo. Pero ang comfort sa Bible, hold fast. Hold fast the tradition nga ang Ginoo maghatag siya og walay katapusan nga kalipay. Asa man na may tabo pag-abot nato didto sa langit. Kaysa ato ang panahon karon, bisan tuod nga nanatay Kristo sa atong kinabuhi, moabot ang kabalaka, moabot ang kaguol, na ay mga soro nga ato pang salamat sa Ginoo sa iyahang mga encouragement gikan sa pulong sa Dios. Og ang mensahe karon sa ato ang gibasa dinhi, ang atong nakuha nga moral lesson dinhi, dili gyud ta musugot nga maabot ta didto sa 7 years tribulation. It means to say, kung maabot ka didto, wala pa nimo madawat si Jesus Christ. Tungod kay kung imuhan ang madawat si Jesus Christ, nga ang imong pulong naghatag ka namo og inspirasyon sa mong kinabuhi. Daghan man kay may og mga problema dinhi Ginoo, pero makaya namo ni Ginoo tungod kanimo. Salamat kay Lord nga naay mga kaanakan nimo nga nagsuporta sa buluhaton. Ug Lord, padayon lang gyud ka nga magpanalangin kanamo kung unsa man among mga plano ug desisyon. Ang among pag-ampo, Lord, nga ang plano namo ug desisyon kanang magsubay lang sa imong kabubuton. Lord, salamat kaayo nga
imuha kaming gigamit sa karon nga panahon kauban sa moang pastor. Salamat kay Ginoo nga ikaw lang gyud ang mag-comfort kanunay kanamo, maghatag kusog ug padayon jud ka nga magpabati sa imong mainiton nga presensya. Ug Lord, karon nga gabii sa amoang pagbulag-bulag, ikaw Ginoo maghatag og panalangin kanila. Mahimo untang blessing Lord ang ministry nimo dinhi sa iwa para kami magpadayon nga mga lagad kanimo. Ug karon nga gabii ibalik namo ang dungog ug ang hamaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So, maayong gabi sa tanan, no? Once again, og akong i-greet kining mga nag-view, no? So, si Melanie 40, maayong gabi din ha. Melanie 40, no? So, dugay naming silingan ani o kaila pud kaayo ko ani, no? So, kaniyang mga igsuon, no? Ako ning amigo si Reels, Pupong. So, mag-ampo ta sa Ginoo, padayon lang gyud sa pagpangalagad sa Dios, no? So si Nonoy ni Ching, no? So ako apong amigo, no? Actually naami dula gapon, no? Pero napildi lang mi, no? So maayong gabi Inoy, no? Kay Shona Franco, salamat sa Ginoo nga padayon jud ka nagpaluyo sa buluhaton, no? So maayong gabi kanimo, no? Si Solomon Bakalanmo, maayong gabi Sol, maayong gabi no? So Antonio Escalada, no? Si Antonio Escalada ako aning igagaw sa Dumaguete, no? So maayong gabi ton og padayon lang nga i-share ang maong video para daghan pud ma-comfort sa pulong sa Ginoo. Daghan ang madasig, padayon lang. Og ningingon ang Bible nga always abounding in the works of the Lord, no? So mao gyud na atong timan-an kanunay, no? So si Bliselda Salvador Adokal. So maayong gabi kanimo, no? Maayong gabi sa pagpaminaw, maayong gabi og si Abram, no? Saan, no? Ma'am Gladys, no? Si Alma Florida, no? Maayong gabi ma'am. O dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mayong gabi gyud kanimo. O magpadayon lang gyud ta, no? Mao gyud na ang ato ang duty, responsibility nga magpadayon lang gyud ta sa pagpangalagad sa atong Ginoo. O Nonoy Diching, si Loyloy, no? Si Loyloy Escalada. No, si Loyloy Escalada sa ako ang igagaw pud ni na siya sa Hong Kong. So maayong gabi Eloy nga nakatan-aw ka o we hope nga inyong suportahan kining daily devotional, no, nga mag-invite kamo para pud kakaon ato ang kalag, no, spiritually, no, mag-grow ang ato ang spiritual life, no. So, mayong gabi kaninyo din ha. No, once again, mayong gabi sa tanan o dinhin na nato tapuson ang maong serbisyo o ato na pong andamon ato ang mga kinabuhi ugma sa gabi. The same hours, no? So, may the Lord are more blessing upon the reading of this holy word. Amen.